reliable ba talaga itong gunman na ito? Kasi meron pa silang sinasabi na gagawin nilang star witness. Ha? Nagsasabi nila. Sige, tignan natin to Sa rear camera sa sasakyan ng biktima ay nakita pa ang pagsunod sa kanya ng dalawang salarin na sakay ng isang motorsiklo hanggang Ayan, Innova sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng May sumunod na isang motorsiklo. baril. Ulitin natin. Ng baril. Sakay ng isang motorsiklo hanggang sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Dalawang putok ng baril. Paano siya umabol? Dalawang bala lang. Oh, pati si Abalos, dalawang bala. Ako sa ulo. Dito bilangin natin kung ilan yung putok. 2, 3. Tatlo, di ba? Ano ba talaga? Dalawa o tatlo? Ilan ang bilang nyo? Oh, inconsistent, di ba? Ito pa. Inamin ni Escorial na siya mismo ang dumikit at bumaril kay Lapid ng 3 beses, bumaril kay Lapid ng 3 beses, bago tumakas sa motor Oh, 3 beses. Ano ba talaga? na minamaneho. Ito pa, next. Paano naging papel nyo sa isa't isa? Sino nagmamaneho? Sino yung nakabantay? Oh, ano daw yung papel ng mga nasa motorsiklo? Sino nagmamaneho? Yung nagmamaneho po sa motor, si Orly po. Okay, tandaan, nagmamaneho sa motor si Orly. Tapos sino yung nakasama? Sino nakasakay? Si Israel po. Oh. So kung iisang motor yung nakita natin at nang nagmamaneho si Israel tapos yung nakasakay si Orly, edi si Orly yung gunman. Bakit ikaw? Kamera sa sasakyan ng biktima ay nakita pa ang pagsunod sa kanya ng dalawang salarin na sakay Oh, dalawang salarin yan. ng isang motorsiklo hanggang sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Oh, yan oh. So ibig mong sabihin yung una dyan is si Israel. Tapos yung sakay si Orly. Oh, yan oh, ito oh. Ayan. So ito, si Israel saka si Orly. Akala ko ba si gunman to, si Escorial? Ano ba talaga? Kasi ito na yung putok bilangin ninyo kanina, di ba? Bang, bang, bang. Si Abalos, premeditated tingnan nyo. Anong sabi niya? Na makita kagad ito sa mga nakakakilala nito at sana malaman ng taong ito. Kumalat na ang larawan mo sa buong Pilipinas. Oh, sabi niya kumalat ng larawan mo sa buong Pilipinas. Lahat titingin sa iyo. Mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na. So parang kinakausap niya yung gunman. Sumurrender ka na. Anong sumunod na nangyari? Sumurrender nga. Bakit mo nang gawa yun? Kasi po lumabas na po yung mukha ko sa TV po. Oh, di ba? Lumabas na yung mukha. Kaya siya sumuko kasi lumabas yung mukha niya sa CCTV. So premeditated Ha? Talagang halatang may script kasi una, sinabi, parang ano muna, yung prelude muna, sabi ni Abalos, nakita yung mukha niya sa buong bansa, sa CCTV, mabuti pang sumurrender ka na. Tapos sabi naman nitong si Escorial, kaya siya sumuko dahil nakita yung mukha niya sa CCTV. Nakita ba ninyo yung picture? Kahit ikaw, hindi mo mamumukhaan kung sino yun. Not unless, merong nagsumbong. Wala namang nagsumbong. Ang nangyari, kusa siyang sumuko. Taliwas na naman dun sa sinabi ni Escorial. Dun sa isang interview sa GMA kung saan sinabi niya, hindi niya daw ilalaglag itong si middleman. So, wala, contradictory. Tuloy natin Dahil lumabas, ano nangyari? Natakot ka ba? O Natakot po ako. Natakot daw siya. Pero, sa isang interview na naman niya, si Villamor ang natatakot. Kasi pag nalaman daw, sabi ni Villamor, sabi ni Escorial, ang sabi daw ni Villamor, pag daw nalaman na galing sa loob yung nag-utos, papapatay daw si Villamor. Premeditated na naman. Sino ba yung natatakot? Ikaw ba o si Villamor? Tsaka nakonsensya po sa paggawa. Kaya sinabi po. Galing.
Ang kutob niya Oh, dito. Tingnan nyo, bantay sarado ni Estomo, General Estomo. Ito, ayan oh, habang ini-interview. nanganganib ang kanyang buhay ang naging dahilan daw ng pagsuko ni Joel Escorial at Oh, ang dahilan ng ang pagsuko. umaming gunman sa pagpatay kay Percy Lapid. Kwento ni Escorial nang lumabas na ang mukha niya sa balita. Oh, tingnan nyo ngayon. Kahit lumabas yan, mamumukhaan mo ba yan? Hanggat walang nagsumbong na ito, kapitbahay ko yan, kakilala ko yan. Wala eh. Ang nangyari, siya mismong sumuko. So premeditated yon. Doon sa sinabi ni Benhar Abalos na nakita ka na sa CCTV, sumuko ka na. Nang tukuyin siyang suspect sa krimen, tinawagan daw siya ng middleman na si Cristito Villamor para Oh, ito iba. Nung nakita daw ang mukha sa CCTV, tinawagan daw siya ni Villamor. niya noong October 15. Sabi raw nito, bibigyan daw siya ng safe house kung saan siya pwede magtago. Oh, ang sabi daw ni Villamor, bibigyan siya ng safe house kung saan siya pwedeng magtago. Iba. Sabi ko, isama ko yung tatlo. Sabi, wag na kasi ikaw lang daw ang nakuha ng CCTV. Di ba? Yung tatlo hindi naman daw nakuhaan. Ah. Doon ako nag-isip. Sabi ko, pag pupunta ko doon, papatayin ako. Pag pupunta daw kay Villamor, papatayin siya. But at the same time, naghihinaing si Villamor kay Escorial na nanganganib daw ang buhay ni Villamor. Kasi yung pamilya ko ayaw din isama, ayaw nila madamay. Oh. Ako lang daw po mag-isa. Oh, dito, sa unang sagot mo dito, parehas na interview to, ang sabi mo, nagdududa ka kay Villamor. Pero kinalaunan, Nagduda na po ako. Kaya nagdesisyon po ako na sa pulis na lang ako lumapit. Kasi nagduda kay Villamor kaya sa pulis daw sumuko. sa doon sa kanila. Kinabukasan, October 16, O kinabukasan, iba na naman. kausap daw niya ulit sa telepono si Villamor Palanya. Dito, ibinilin daw sa kanya ni Villamor Palanya na si Villamor ang iturong mastermind kapag nahuli ng pulis. Oh, wow. Di ba? Saan ka nakakita? Sino ba talagang umaako? Yung gunman o yung middleman? Sabi, kinabukasan daw, October 16, sabi ni Villamor, kapag nahuli ka ng pulis, sabi niya, kapag nahuli ka ng pulis, sabihin mo na ako ang nag-utos. Ano ba talaga? Nagdududa ka kay Villamor, pero tumawag si Villamor, tapos sinabi ni Villamor, inaako niya na siya. Pero may isa pa raw itong kabilin-bilinan sa kanya. May isang kabilin-bilinan. Iningatan ko naman yun kasi buhay pa siya. Kasi buhay pa siya. Premeditated na naman. Doon ko lang daw ilabas yung pagpatay na daw siya. Kaya ganito yung sinasabi niya kasi yan yung script nila. Papatayin talaga nila si Villamor ahead of time. Pag halimbawa daw mamatay siya, doon ko na lang daw ilabas yun. Pag mamatay siya, doon na daw niya ilalabas na si Bantag daw yung nasa likod nito. Na si Bantag nga daw po. Parang namamaalam na siya sa akin. Kasi nga po daw, pag nalaman daw talaga na doon galing ang trabaho, papatayin daw talaga siya. Ano ba talaga? Nagkokontra na yung mga sinasabi nung gunman na ito, si Joel Escorial. Sabi niya, nag-aalala. Ngayon nag-aalala si Villamor kasi kapag nalaman na tagaloob yung nag-utos, ipapapatay siya. Pero at the same time, sabi ni Villamor, tumawag sa kay Escorial, sabi, kapag nalaman ng pulis, sabihin mong ako. So inaako niya. 'Di ba? And at the same time, duda ka kay Villamor. Kaya ka sa pulis sumuko. Nung sumuko ka sa pulis, 'di ba? Kasi sinabi mo sa pulis na si Bantag ang nasa likod nito. Premeditated na yun. Sinabi mo, pag nalaman, papapatay siya. Ayun, pinatay nga. O di, premeditated yun kasi sinabi mo na eh. Kaya, grabe talaga. Ang sabi ko sa kanya, relax ka lang. Hindi naman kita ilalaglag. Nagdududa ka sa kanya? Tapos nag-usap kayo parang magkapatid pala, 'di ba? Magkakilala nga kayo matagal na noon pa. Tapos sabi mo, relax ka lang, hindi kita ilalaglag. But at the same time, pumunta ka sa pulis.
At sinabi mo sa pulis ang lahat kung sino yung nasa likod. O di may rason kung bakit pinatay si Escorial. Kasi gusto nun yung ipalabas na may banta sa buhay ni Villamor. May banta sa buhay niya kapag nalaman na Tagaloob yung nagutos, papapatay siya. Which is yun yung nangyari. Kasi yun yung ginawa mo, pumunta ka sa pulis. O diba? Hindi mo na maalala kung ano kasi nagsasalubong na yung mga pinagsasabi mo. Duda ka. Pero sinabi mo, hindi mo siya ilalaglag. Duda ka. Alam mo, nagsabi si Villamor na ako na lang sabihin mo, inaako niya. But at the same time, nilaglag mo siya. Sinabi mo sa pulis. Kaya tigok na siya. Bakit mo ngayon sinasabi na si Bantag talaga? Kasi wala na siya. Patay na po siya. Oh, kasi wala na siya, patay na siya. Nauna mong ang sinabi. Nauna mong sinabi. 17 yung sinabi mo, 18 namatay. So paano yun? Sinabi mo muna si Bantag yung nasa likod nito, tapos 18 na siya pinatay. So paano na natin iimbestigahan si Villamor kung totoo nga itong pinagsasabi mo, ipinatay? Si Villamor. Kaya nagsisisi po ako. Dahil Tinawagan ka pa ba? Paano yung Oh, ito next. nangyaring proseso? wala po. Pusa po akong ano po. Nung sumurrender ka, ito ba'y, paano ka sumurrender? Sabihin mo sa media, paano ka sumurrender? Nagpunta ka ba sa kapulisyan? May tinawagan ka pa ba? Paano yung nangyaring proseso? May tumulong po sa akin isang tao na may kilala po siya ng pulis. Sino kaya yon? Pwede bang i-reveal niyo, Sir Abalos, kung sino yung tumulong? Doon po ako dinala. Pinasurrender po ako doon. Galing. So paano naging papel nyo sa isa't isa? Sino nagmamaneho? Sino yung nakabantay? Yung nagmamaneho po sa motor, si Orly po. Oh, early. Tapos Si Israel po. Oh, Israel. Ayan o. Yan daw. Yan o. So, kung ito, dito tayo babase, ang gunman ay si Israel, hindi ikaw. Kasi yung nagmamaniho, yung nasa harap, si Orly, yung nasa likod, si Israel. So, di si Israel pala. Ano ba talaga? anong papel ng Di Makulangan Brothers? Kasi po, sir, yung namin po doon usapan. Kung Oh, ito daw yung usapan. sino po ang matapat doon sa Percy po, siya po ang babaril. Kung sino daw yung matapat, siya yung babaril. Yun yung usapan. Pagka tapat mo, linis mo. Nagkataon po, natapat sa akin. Nagkataon na tapat sa akin. Pero tignan nyo ha, iiba na naman yung statement. Inamin ni Escorial na siya mismo ang dumikit at bumaril kay Lapid ng 3 beses. Oh, siya pala yung dumikit eh. Purposely, siya yung dumikit. Ano ba talaga? Kung sino yung matapat? O talagang ikaw yung purposely na dumikit? Sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Oh. Kaya na Hitman ka? Hitman ka? Papatayin ka? binaril ko na po si Percy. Sa lahat na po. Ano ka naman dami? Bali po. Kasama po yung sa loob, bali 6. So, 6 kayo, 550,000 ang binayad. Opo. 6, 550K. Okay? So, may natanggap ka bang pera pagkatapos? Opo. Inulog po sa bank account ko po, sa BDO. Oh, ito crucial ito ha. Kasi pagdating na ng hearing, kailangan yung mai-present kung sino yung nagdeposito. Kung sino yung nagdeposito. Ano yung mga usapan, sino-sino yung mga nag-uusap dyan sa pera na yan. May trace yan eh, kasi bangko eh. Buti sana kung Bitcoin, dinaan sa Bitcoin, or dinaan sa abutan ng pera. Hindi, bangko. May trace po yan. Siguraduhin lang ninyo ha. Obserbasyon natin Ito raw si Joel Escorial na nakita sa CCTV na naglalakad sa Las Piñas pagkatapos niyang barilin si Percy Lapid.
take note natin although itong black na ito, hindi ko alam kung ano to, parang kulay ata ng t-shirt niya or design ng t-shirt niya. Take note natin parang ang design dito ng t-shirt niya ay parang diamond, parang diamond. Although yung jacket makikita natin na medyo pahaba at red, and then yung shorts, ayan, naka-shorts po siya ng something blue na shorts. Ngayon naman, puntahan natin yung nakamotor na si Joel Escorial daw. Umalingaw-ngaw at dalawang putok ng baril. Napansin ninyo yung t-shirt? Stripes. Parang para siyang lines na stripes na black. Tingnan nyo. Yung jacket, okay, parehas, and then maong pants, okay. Pero kung titignan natin yung t-shirt, iba doon sa nakita sa CCTV. Diba? Ayan po, kita nyo? Saka dito ang laki ng tiyan. Ngayon, obserbahan naman natin yung mukha. Sa mukha naman tayo tumutok. Ito raw yung mukha na nakuha sa CCTV. Kung mapapansin natin yung kilay, sobrang kapal. Kapal ng mga pagmumukha nila. Ang kapal. Mapapansin mo kung manipis ang kilay o hindi. Kasi tignan mo, ito dark na ito Siyempre pag dark, mas ma-emphasize yung kilay. So makikita mo ito yung yung kilay niya. Napaka-dark dito sa nakuha daw sa CCTV. Ayan po. Ngayon tignan natin yung picture ng Joel Escorial. Alright, so ito yung side by side na picture. Pansin ninyo yung kilay. Dito sa kilay. Pansin ninyo. Pati yung hugis ang layo. Tingnan nyo. Dito pa straight Dito pa straight. Ito makita mo pa curve Ayan So, dito makita mo makapal. Isa yan sa ating napuna. Pati yung hulma nung face. Ito malapad Malapad siya. Ito pahaba. Malayo kung titignan natin. Sa noo pa lang, pakita mo yung noo niya. Medyo yung noo niya dito. Dito parang merong bump Dito makita mo yung dito straight Straight yung kanyang noo dito, straight. Kumbaga payat yung noo niya dito. Pero dito mukhang malaki yung skull dito Dito payat yung skull, diretso So sa hulma ng face malaki, mataba. Sa hulma dito payat. Kita nyo, diba? Sasabihin ng iba dyan, hindi, malapit kasi ito Malapit ito malayo. Kahit ipakita nyo to sa mga sketch, sa mga artist, makikita nyo yung difference. Alright? Kahit sa mata pa lang, dito malalim. Malalim yung mata. Dito, tignan mo, nasa labas yung mata. Malakas ang aking kutob na yung sumuko na gunman ay may bahid ng katotohanan dahil sa nangyaring ito lalong na bolster yung aking paniwala na totoo itong gunman na to.